Kumusta mga brad? Hindi na po natin may pagkakaila na pagdating nga po sa 125cc category ng mga scooter, si Honda Click talaga ang nangunguna dyan. Halos kasi lahat ng hinahanap ng mga tao sa isang motor, nasa kanya na. Pero alam nyo ba meron nga pong isang 125cc na scooter na sasabay din naman sa mga top brand, kaso lang napaka-underrated. At ito nga po yung motor na tinutukoy ko, ang SYM Jet 4 RX. Unlike nga po sa ibang mga 125cc na scooter na halos magkakamuka yung itsura, eto siya, unique talaga. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, etong motor nga po na ito ay masasabi talaga nating underrated. Okay naman talaga ang lahat sa kanya, maliban lang sa hindi siya kasali sa The Big Four. Alam naman po kasi natin na dito sa Pilipinas, mas tinatangkilik talaga ng mga tao yung mga Japanese brand. Yung ibang tao kasi kapag nakita nila na yung motor mo hindi kasali sa The Big Four, lalaitin ka nila. Sasabihin nila na pangit ka. I mean, pangit yung motor mo. Etong motor nga po na ito, pagdating sa mga 125cc category, unique yung datingan niya or yung itsura niya. Ang ibig kong sabihin, pogi siya. Tapos idagdag mo pa na naka naked handlebar siya, na nagmukha nga pong rugged scooter na parang pwedeng pangharabas sa mga off-road. Pero kahit nga po ganun, parang iwas pa rin yung mga tao sa kanya. May mga tao nga po na gustong gusto naman siya, kaso nag-aalangan lang talaga sila. Tingin din kasi nila sa motor na ito ay parang made in China. Tapos yung presyo pa niya ay hindi nagkakalayo doon sa mga top brand, katulad sa Honda Click. Kaya yung mga tao imbis kumuha nito, kumuha na lang ng iba. At hindi po natin sila masisi doon sa desisyon nila. Nagiging practical lang naman kasi sila. May mga bagay kasi na nandoon sa ibang mga motor na wala talaga sa kanya. Kaya nga. Pero para sa akin, solid pa rin itong motor na ito. Wala lang talaga akong pambili. Kaya dahil dyan, pag-usapan na naman natin kung ano meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang SYM Jet 4 RX na mayroong 124.6 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 2 valves, naka-electronic fuel injected, at ito po ay naka-air-cooled pa din. Panis yan sa Honda Click 125. Pagdating nga po sa kanyang power, ito nga po ay mayroong 11.2 horsepower at 8,500 RPM, 10.3 Nm of torque at 6,500 RPM. At ayon nga po sa mga tao na nakagamit sa motor na ito po ay kayang tumakbo sa bilis ng 110 km/h. Pero sa ibang bansa, 90 lang talaga ang top speed nila. Syempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tangke kaya magkarga ng 6.2 liters fuel tank capacity, na ang claim nga po na iba kumukonsumo na po ng 35 to 40 kilometers per liter. Yung iba naman sinasabi nila na 40 to 45 kilometers per liter. So depende na po siguro kung paano ka pumiga. Ang sukat ng kanyang gulong 110 by 70 by 12 sa harap at 120 by 70 by 12 naman sa likuran. So hindi nga po katulad sa ibang mga 125cc na scooter na naka 14 inches, siya po 12 inches. Pero bumagay din naman sa kanya. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at drum brake pa din po sa likuran. Wala siyang ABS pero meron naman siyang CBS or combi brake system. Ang kanyang seat height ay mitaas na 785mm at ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 115 kg. So para nga po sa isang 125cc na scooter, sakto lang pero medyo may kabigatan na rin ng kaunti. Mapunta naman po tayo sa iba niyang mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka-LED na po pero bad type pa rin yung kanyang mga signal lights. Kung titignan nga po natin siya kapag nakaharap, medyo cute siya na may pagka-aggressive. Basta unique yung itsura niya kung ikukumpara sa ibang mga 125cc na scooter. Kaso lang unlike nga po sa ibang mga motor, ito po ay nakasusi pa rin or disusi pa rin siya. Hindi pa po siya nakakilis. Pero kung titignan nga po natin yung naked handlebar niya, napaka-astig talaga, na bagay nga po sa kanya. At kung makikita nga din po natin yung kanyang gas tank cap ay nakapwesto na po sa may harapan. Nang ibig nga pong sabihin nito, sa harapan siya nakapwesto, hindi joke lang. Syempre malaki ang kanyang underseat compartment, na oo nga naman talaga, malaki yung kanyang underseat compartment. At isa nga po ito sa mga 125cc na may napakalaking compartment, kaya hindi mo na kailangan maglagay ng top box pa. Kaso lang ito po ay wala na ring kickstart, na malaking bagay nga po just in case na hindi gumana yung push start mo. Pero okay lang naman yan, basta marunong ka lang magtulak. Marami pa naman nagtutulak ngayon ng motor. Pero dito, hindi mo na kailangan magtulak ng motor, sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po, ito ay ginamitan ng telescopic fork, at sa likuran naman ito po ay gumagamit ng single shock absorber, na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce.
Syempre ano pa ba? Meron pang isa. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon at nakakalungkot pang sabihin, wala siyang ganon. Wala siyang lagayan ng istalyon. Pero, meron naman siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse Check ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng 2 kahong Red Horse at kasya pa 1 kahon sa kanyang underseat compartment. So therefore ang motor na ito ay talagang recommended. At regarding nga po sa kanyang presyo, ito nga po nagkakalaga ngayon ng 79,900 pesos. Na medyo hindi nga po nagustuhan ng ibang mga tao. O para sa akin, worth it naman siya sa presyo niya. Kasi yung brand na SYM, matibay din naman talaga yan. Kasing tibay din ng mga top brand yan. Kaso nagkataon lang talaga na nasa Pilipinas siya. Alam naman po natin na mas tinatangkilik talaga ng mga tao yung mga top brand or yung the big 4. Syempre practical lang din sila. Hindi naman po kasi biro gumastos ng libo-libo para sa isang motor tapos masisira lang kaagad. At dito nga po sa atin, aminin natin sa hindi pa talaga ganun kakilala ang SYM. Don't get me wrong, alam naman ng mga tao na SYM siya. Kaso ang alam din nila, low quality siya. At kapag sinabi mo nga din pong SYM doon sa mga tao, ang pinakakilala nila yung bonus 110. Kasi nga yun lang po ang halos nilalabas ni SYM. Kaya kung meron man dapat sisihin dito, sila lang din. Hindi ko alam kung paano yung galawan nila or yung strategy nila. Masyado din kasi nilang tinitipid yung mga tao sa motor nila. Kung makikita mo nga po sa ibang bansa katulad sa European countries, sikat na sikat po ang SYM doon. To the point na pinipili pa nila yung SYM kaysa sa mga Japanese brand or doon sa the big 4. Kasi nga halos na mga bagong motor nila nilalabas talaga nila doon. Kaya yung mga tao doon maraming choices at napatunayan nila na matibay talaga. Kaya mas tinangkilik nila. Dito kasi sa atin naabutin muna ng 3 to 4 years bago ilabas sa Pilipinas. Tingnan mo yung underbo na SYM BF3i 185cc. Ang tagal niya na sa ibang bansa tapos umabot pa ng ilang taon bago nilabas sa Pilipinas. Kaya ang resulta nga maganda siya, malakas, quality, kaso underrated pa rin talaga. Kaya sana ilabas na rin sa Pilipinas yung mga pangmalakas motor nila para mas lalo pa silang makilala. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gusto kong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lang sa baba. Okay, bye.